Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential funds sa hanay ng mga naging vice-presidente at kalihim ng DepEd mula nang siya'y manungkulan sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Ang detalye mula kay Vel Custodio. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking tig 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Fajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking tig 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023. Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under Item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Kabilang sa questionabling purchases na isinama sa confidential funds sa OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives o expenses na ayon sa COA hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Piquit sa paglalatag ng prosekusyon. Lumitaw din umano ang ilang petsang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuang halaga ng mga resibo. Merong 25,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200,000 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date. Dahil dito, naglabas ang COA ng Notice of Suspension matapos ay hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. Kaugnay niyan, sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio para sa Bayan.